Okay, ito na yung buto. Binabad ko lang ng 12 hours, 7 to 7. Tatanim na natin ngayon. Sana makaya maghapon para sabay-sabay. Bali, ano to, 5 lata, 5 sachet. Oh, straight. Baon mo muna. Oh. Yan, yung isang pambutas namin, yung mas malaki dito, nasa hiraman. Ayan, basa na, patubigan na lahat yan. Tapos magbubutas si Patrick. Siya na magbubutas. Siguro, yan, halos 1 metro yung pagitan, 1 metro. Kaya yung isang pagitan na yan, mag-aapat lang siguro. Meron lang po akong babasahin kasi maraming concern kahapon sa pag-spray ko ng pesticide at insecticide do sa gulay. Safe daw po ba? Siyempre, kung hindi natin hugasan ng gulay, delikado talaga. Gaya na sabi ko, yung schedule ko ng pag-spray pagkatapos ng harvest. So may pagitan po siya ng 4 na araw. Ang humahawak po ng sa gobyerno, yung mga pesticide, yung FPA, yung Fertilizer and Pesticide Authority, under agricultural. So sila yung nag-i-ensure na safe yung natin, yung paggamit natin ng mga insecticide at pesticide. FPA is the primary agency of the Philippines, mandated to regulate the importation, manufacture, formulation, distribution, sale, and use of pesticide, including insecticide, attached to the Department of Agriculture. It ensures safety. So sila po yung nagmamanage nun para safe gamitin. Kaya nga po may mga lisensya yung mga gumagawa niyan. Pagka hindi safe, hindi nila aprobahan. Kaya safe po yan kung uhugasan natin yung gulay. Kasi lalo na kami, yung unang harvest namin, kami yung unang kumakain. Kaya importante lang talaga hugasang mabuti yung gulay. Kasi yung pag-spray namin na yun, hindi naman pumapasok sa ng gulay, sa laman ng gulay. Nasa balat lang siya, kung baga hugasan mo lang. Kuya Tirso, pwede ka? Pwede ka, kukunin namin obra si Kuya Tirso ngayon para matapos maghapon. Hintayin ko lang mag-open si Kasidling. Kukuha ko ng garden soil pang natin, pantakip. Maaga pa kasi baka ako sarado pa. Pinapauna ko na to kasi makaabutan tayo ng tag-ulan eh. Kailangan maisingit na. So pag nakatanim na, tsaka na lang unti-unting buuin yung balat. Ay, excuse me po. Ayan, nagbubutas na si Patrick. Ayan, 4 lang siya sa isang pagitan. Ayan, ang daming nagpipinitensya. Biyernes Santo nga pala ngayon. Dami nila. Mga may panata. Dito mura diesel 124. Sana payagan akong bili sa container.
Boss, pwede sa container? Pwede sa container? Oh, sige. Ah. Isa lang. Ano kaya abutin ng puno nito? Malaki yan. Mga 3,000 mahigit, ano? Tinan ko muna yung pera ko ba? 30 liters po yata? Ha? 30 liters. Oh, 30 liters. Mga 3,700 siguro. 4,000. Pupunuhin na lang natin. Oh, sige, punuin na lang natin. Sir, diesel po. Oh, diesel. Oh, 3,700. 3,800. Ayos. Ayos, meron na naman tayong pang 2 araw na diesel. 2 to 3 days. Kaya kung nakikita nyo yung bundok na yan guys, dyan tayo pupunta sa Paanan kay Kasidling. Ito, liblib na tong lugar na to. Paanan na to ng bundok. Madalang pa yung bahay oh. Sana bukas na sila. Laki ng punlaan ni Kasidlan. Ayun, may tao na. Yun lang. Mga asay sa malubong. Kalalaki. Oh, may Doberman pa yata oh. Paano tayo baba? Tawagan ko na lang. Di ba mga habol yan? Yan eh. Tayin ko na lang. Ay, laki ng aso. Yan na, yan siya. Tara, nagupo ka muna. Yan na. Anong lahi yan? Laki? Yan na yan siya. K9, naku po. Yan. Okay guys, pauwi na tayo. Maraming salamat kay Kasidling. Maganda kasi yung garden soil niya. Niluluto pa nila. Pakaganda sa halaman. Nung nakaraan yun ang ginamit namin sa ampalaya, sa sitaw. Maganda yung tubo ng halaman. Ganda nung ano, tabing ilog oh, A-frame. Ganda oh. Oh. Wow. Haluan pa namin ng ano yan, chicken manure.
Ayan o, ganda guys oh. Oh. Diba? Yan ang buhay ng buto natin, ng tanim. Nasa haluan natin ng chicken manure. Yan o, maganda yan. Kukunin namin. Yan o, ganda o. Oh. Pula-pula ya. Ba, the best yan. Hindi na kaya lago. Import. Sayang ini. Yan. Wag po kayong gagamit ng chicken manure na sariwa. Ini ato ko nyari nini. Wah, susunugin niya yung halaman. Mainit kasi yan. Mas mainam, mas matagal. Kung baligtad yata, mas matagal, mas mainam pala. Bah, o makihalo yung gabon. Ano? Kahit matagal na siya, anuhin mo lang, durog ka agad. Lagyan natin ng kontra sa langgam. Kakainin kasi buto na yan pag naibaon sa lupa. Tsaka natin babasain. Kailangan basahin. Ito yung binabad ko kagabi na magana sila. Bale ano to, 2,500 na buto. Kainin mo ito. Kainin mo. Yeah. Ganda buwal-buwal yung dahil napatubigan. May pa kompleto share ganyan eh. So, lalagay kami sa ilalim tsaka sa ibabaw. Yan o, kasi medyo tuyo pa yan. Yan, isang ganyan lang. Okay na no. Tapos dyan yung buto. Tapos tatakpan ulit natin. Para makuha ng tumubo sa basa niya. Pero didilikan namin ito bukas. Dadalhin namin power spray dito para mabilis. Mainit eh. Maghapon.
Hapon lang na yan, matutuyo eh. Nakakaisang tudling pa lang kami. Ang usapan sana namin pag nagtanim dito, magkakatay kami ng manok, papadugo kami dito sa balag. Wala eh, yung cook natin eh. Pang-apat na tudling na yun. Siguro kayang tapusin to hanggang mamaya paglubog ng araw. Mainit na lang kasi, kaya medyo nabagal. Okay, ito na lang. Itong dalawa na to, tapos yung mga sudya. Ay, aray, masakit sa likod, aray. Ay, magtanim ay di biro. Kaya tapusin hanggang dito. Ito na lang, maiksing tatlo na to. At least meron na tayong hinihintay. Isang salida na lang. Tara, 5:30. Yung buto namin, sakto lang siguro. So, sobra man to, konti lang. Ito kasi namin nasiksik to eh. Efo, masakit yung gulot kanya nyo. May pandalasan ni Kuya Tirso. Tete, Kuya Tirso, paka naman ulit ang kambing. Magagaga na lang. Ayos nito nyo. Ayos nito. Amo ko pandalasan. Ba, palo mo ng 48 na ako. Last but not the least, tumaitse. Ayan lang ko na mo. Sumobra lagi na. Tingnan mo. Konti lang susobra nito.
mga kalahating tray panghulip. Aray ko. May git sa trade yan. Ah, saan tray? Oo. Ano yan, may takang tampa na po. Oh, meron tayong panghulip. Okay. Parawas na. Hindi po guys. Okay. Halos sapat-sapat lang yung 5 lata. Sumobra lang ng mga 100 piraso siguro. Ay, nakahinga-hinga ng maluwag. Nakapagtanim na. So bukas pipitas ulit ako ng ampalaya ko, project ko. Pang 7 harvest na bukas. So kita-kita tayo bukas. Maraming salamat. Jai Jet!